Pinangalanan ng kontrobersyal na contractors na sina Curly at Sara Diskaya ang 17 kongresista at iba pang government officials na binigyan nila umano ng pera para hindi ipitin at magtuloy-tuloy ang kanilang mga proyekto sa gobyerno sa nakalipas na 3 taon. Sa sinumpaang salaysay na binasa ng mga Diskaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa mga anomalya sa flood control projects, ikinuwento nila na 10 to 25% ng kada proyekto ang hinihingi ng mga opisyal. Paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na Ayon kay Curly, iniabot nila ang pera sa mga staff ng kongresista sa mga opisina o kaya naman hotel. Pero mismong mga kongresista raw ang kanilang kausap ng personal o kaya naman sa telepono. Dagdag pa niya, sinasabi ng mga ito na ang 25% na kanilang hinihingi ay para kina House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Zal Dicon na nooy chairman ng House Appropriations Committee. narinig ko lang po sa bibig po ng mga kausap ko na mga politikong personal ko pong nakausap. Kasi yan po ang lagi nilang pinagyayabang. Pag may lasing na po akong kausap na na politiko. This is not a laughing matter. Teka muna kasi baka mamaya lasing yung kausap mo kaya niya nasabi yung 25%. Aminado naman ng mga Diskaya na wala silang kakayahang alamin kung talagang napunta kina Romualdez at co ang pera. Sinisikap ng Newswatch Plus na kunin ang panig nila pati na ng mga individual na idinadawit ng mga Diskaya. Agad namang tumanggi ang ilan sa mga DPWH officials na nasa hearing, gaya ni Bicol Regional Director Virgilio Eduarte at dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Ayon sa mga Diskaya, nakahanda silang isiwalat ang lahat ng kanilang nalalaman tungkol sa mga umano'y katiwalian ng mga kongresista at DPWH officials. Pero nanghihingi sila ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee at kay Pangulong Bongbong Marcos para maproteksyonan sila. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta, maaari silang gawing state witness basta't hindi sila ang pinaka-guilty. Samantala, isa-isang tinanong ni Senador Erwin Tulfo ang iba pang mga kontraktor kung naglalagay din ba sila sa mga opisyal. Lahat sila nagsabing hindi, bagay na hindi mapaniwalaan ng mga senador. Pero ang may-ari ng Wawaw Builders na iniuugnay sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan may inamin. Sa pilitan pong ginamit yung lisensya namin, Your Honor. Ang itinurong engineer na si Bryce Hernandez, sinabing sinusunod niya lang ang utos ng boss na si Alcantara. Pero nang usisain tungkol sa pagtaya ng milyon-milyong piso sa kasino, itinanggi ni Hernandez ang paratang kahit pa may hawak na record si Marcoleta galing mismo sa kasino. Dahil sa umano'y pagsisinungaling, kinontempt siya ng komite para ma-detain sa Senado. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Amor Santos, Newswatch Plus.